Politiko ang tanong. Politiko ang tanong. Sino yung tao na tinutukoy mo na tumatanggap na pera na hiningi mo sa 3 taong Indian national para mapabilis yung papeles ng temporary residence visa o TRV o pansamantalang pagtira dito sa ating bansa o Pilipinas. Ma'am, sino po yung taong po yun? At kaninong papeles ang binigay mo? Na passport, lahat, nasaan po yun? Harap ako sa anak ko. Habang parami ng parami ang mga Pinoy na nagsisipag-alisan at nangingibang bansa, parami ng parami ang mga dayuhan na foreigners na naaakit sa ating bansa. Dumarating sila upang magbakasyon. Ang iba, nagtatayo ng sarili nilang negosyo na kalaunan mas ginusto nang maging residente sa Pilipinas. Sa Bureau of Immigration, may prosesong sinusunod ng mga dayuhan upang makakuha ng kanilang Temporary Residence Visa o TRV. Subalit, maging mga dayuhan walang ligtas sa mga mukhang dissenting fixer sa loob ng immigration. Si Gurminder Singh, isang Indian national, 7 taon nang naninirahan at nagnenegosyo sa bansa, na biktima ng isang fixer na si Irma Garcia. Nagpakilala daw itong si Irma na may sarili siyang travel agency at otorisadong naglalakad ng mga visa. Pinalakad daw ni Gurminder ang kanyang TVR maging ng kanyang ina sa halagang 250,000 pesos. Kasama din daw niyang ibinigay kay Irma ang kanilang mga passport. Para sa akin yung dagdag TRV 5 years sa Pilipinas. Tapos yung mama ko po. Una nabigay ako sa 50,000, minsan bigay ako 20,000, tapos 30,000. Ganun po lagi ko bigay. Sabi niya, sige, bigay ako attorney. Sabi niya, bigyan na ako sa loob. Sabi niya, hintay lang. So hanggang ngayon, hintay ako po. Patapos, punta ko kanina immigration. So malaman na po, wala nangyari. Tsaka yung passport, 3 passport ko. Yung isa passport ko, 2 passport sa akin. Isa expire na, isa bago po. Tsaka mama ko passport, siya nahawak at tsaka pera. Lahat po, documents original, lahat siya lang nahawak po sa akin. I-card, lahat lang. Port clearance, NBI, passport, tapos pera. Subalit, 5 buwan nang lumipas, wala pa rin nangyari. Laking gulat na lamang ni Gurminder nang magtungo siya sa Bureau of Immigration. Hindi na aprobahan ang visa application nilang mag-ina. Punta kami ngayon, punta ako na immigration, kita ko yung paper sa akin, denied na. Gusto lang po ako dagdag na visa Pilipinas para stay ako ulit dito Pilipinas po. Ito, agad kumilos ang Bitag at Mission X at sinurveillance ang nasabing travel agency ni Irma sa Malate, Maynila. Dito, napatunayan ang mga transaksyon ni Irma at ni Gurminder. Dito, napatunayan ang mga transaksyon ni Irma at ni Gurminder. Pangungumbinsi pa nitong fixer na si Irma. Nabigay na daw niya ang mga dokumento at ang partial payment sa abogado daw ng immigration. Sabi na Tony, wait lang, hanggang July. Tony, Basta yung kausap ko siya. nagtaka naman, di ba, February, March, April, May, June, July. February naman 6 months na ngayon eh. February. Dito, patuloy pa rin ang pagpepresyo at pagmamayabang ni Irma. Alam mo sa immigration, kung gusto mo mabilis ang trabaho, buo ang bayad, mabilis. Paano buo? Para sa Alam mo naman, di ba? Magkano ka naman? Hindi. Kung naman sa kung Tony, Tony, kung kung hindi nyo kaya, pati partial, bigay nyo sila sa akin, pull out na. Hindi naman pwede ganyan, pangit naman ganyan, mag-aaway-aaway tayo lang. Hindi na. Tama mo kasi problem namin ng Tony. Paano mo start? Linggo, 8 ng Hulyo, sa District Intelligence and Operation Unit sa Camp Karingal, nakipag-ugnayan ang Bitag at Mission X upang isagawa ang gagawing entrapment sa fixer na si Irma. Tinawagan ni Gurminder si Irma. Hello ate, good afternoon po. Saan ka na? Ano oras ka punta? May puntahan ako ngayon. Ano oras ka punta kayo dito sa banda side ng Commonwealth? Opo, di ba may usapan ka? Sabi mo punta ka dito ngayon? 6 o'clock po. Before text mo ako, baka malayo ako para yung pera usapan, di ba? Ready mo na lang ako pera, baka gastos ako ng pera na bahay. Sa
isang fast food chain sa Fairview, Quezon City. Makikipagkita sina Gurmender at ang kanyang pamilya kay Irma upang ibigay ang kanilang huling bayad. Ito yung money. Ilalagay natin dito, ipit lang natin. Okay. Ganito, may usapan kayo, bigay, usap-usap ko na kayo, bigay ka, pulis, pero may mauna ng pulis sa loob. Ha? May mauna ng pulis sa loob. Pagkabot na ba, makikita na namin yun. Ha? Tapos, yung tropa, ando na. Sendas ka na, alam na namin, kita ka na namin. Pag hawak ka na yung pera, kami lang bahala. Ha? Alam na namin yun, pag nakita siya, ha? Pagdating sa area, nandun na ang aming subject. Ilang minuto lang, iniabot na ang marked money kay Irma. Bilang mo para sa rago? Ha? Bilang mo. Para sa rago yan. Oo, baka kulang pa. Ha? Baka kulang. Para bilang mo sa rago yun. Bilang mo para ayos yun. Bilang mo para sa rago. Ikaw magbilang. Nagkak na kita ng tao. Ha? Meron kulang pa para... Saan ba to? Bilang mo lang. Ha? Bilang mo. Bilang ba siya magkakaroon pa? Bata, Hindi kita niloloko. 7 months na ko hintay sa'yo. Hindi ako iba sa inyo. Tara. Hindi ako iba sa inyo. Huwag niyo akong ganun. Apo. Sino ka ba? Garcia Irma. Kaya nga. Bakit hindi iba? Ano ka ba? Hindi ako iba. Si Gurmeder, yung nakapuha ng puti, deny ng papel niya. Hindi ko po alam na din ay promise. Oh, yun pala eh. Kala ko yung naglalakad ka sa loob. Hindi naman kasi ako ganun araw-araw naglalakad kasi may iba rin na kaming takong trabaho eh. Nagkataon lang, bayaw ko kasi India, parang familiar sa akin kung paano mag-file. Yung sa mo dinala yung papel. Nasa yung mga dokumentong Yung hawak. totoo. Nasa immigration po. Sa immigration. Okay. Susulat kami sa immigration ha. Ay, hindi. Siya ako na lang kukuha. Ay, hindi ba pwede? Ay, hindi na po pwede yun. Oo, kailangan ikaw tayo kukuha. Saan natin kukunin? Ano yung tao? Oo. na kukuha. Ay, hindi ba nga pa pwede nga yun? Ano ka ba naman, ma'am? Gusto niyo tawagan mo Kunin pa sa natin ngayon. attorney? Oo. Sa immigration? Attorney po. Oo. Immigration. Nung una, ayaw pang sabihin ni Irma kung kanino niya binigay ang pera sa loob ng immigration. Sino ang tao Sure naman, na mabait naman ako. ulitin ko ang Hindi naman tanong. ako salbahe. Ulitin ko ang tanong. Sino yung tao na Huwag na lang, tinutukoy babalik mo ko na lang yun. na tumatanggap na pera na hiningi mo sa 3 taong Indian national para mapabilis yung Tulungan niyo naman papeles ako, sir. ng temporary Sumpa ko talaga. residence, Bakit ko visa tinatapay o yun? TRB o pansamantalang pagtira dito sa ating Sir, bansa o nakikiusap Pilipinas. naman ako sa'yo. Hindi naman Ma'am, ganun sino po yung taong po yun? At kaninong papeles ang binigay mo? Na passport, lahat, nasaan po yun? Harap ako sa anak ko. Nagsusura ako. Hindi ako. Huwag po natin idamay ang inyong anak dahil ang anak niyo po ay ano po, wala pong kinalaman po yan dito. Huwag ko po alam na denied ni. Kasi hindi naman ako normal nagtatrabaho, nagtatransact. First time ko lang po. Yung pinagbibigyan mo to, Ganito hindi mo pwedeng sabihin? Hindi mo masasabi? Pwede kasi Kasi wala ka talagang pinagbigyan.
tinutukoy mo na pinagbigyan mo ng mga dokumento, passport? Sino? Sinarili mo yung pera, kaya dininay ng taong dapat Sir, hindi ko din. O sige, kwento mo. Sino yung pinagbigyan mo? Sino? Wag na lang, Sinarili mo nga yung pera. Kasi hindi naman ako salbahin tao para magdamay ako. Maya-maya umamin na rin itong si Irma. Hindi sa loob po, sa Kaya nga sino nga? Huwag mo na kami paikotin, pinaikot ko pa kami. Okay, Sino? Si Atty. Carolino po. Attorney Carolino. Opo. Hindi ko po alam sir na denied eh. Hindi na sinabi, di ba? Hindi ko po alam, I swear, hindi ko po alam. Ikaw nga naglalakad tapos hindi mo alam na. Hindi yung sinabi sa akin ni attorney na denied na eh. Sino nga tawag mo? Attorney Carolino. Bakit? Siya bang... Siya po yung nag-i-interview eh. Hindi na napigilan ng mga nagre-reklamong mga Indian national ang kanilang galit sa fixer na si Irma. Alam mo ate, ako respeto sa'yo. Seven months ako Respeto ka ako sa akin. Hindi mo sinabi sa akin na attorney na denied ka eh. Di ba? Bakit hindi mo ko sabi? Bakit hindi mo Hindi lalo? ko nga alam eh. Saka passport. Saan passport ko? Sabi niya, Binigay niya yung passport, wala nga sa akin eh. saan passport ko? Nag-attorney Carolino nga. Sabi niya daw ni wala ko yung passport. Sabi niya, punta ko lunis dun eh. Hindi niya siya bibigay sa iyo. Siyempre, dala kong kausap niya. Di ba po? Kahit naman sinong lawyer, di ba po? Kanya yun eh, gamit Ah. yun. Pero hindi sa kanya kaniwa po sa... Marami sabi sa akin. Ikinaladkad pa ni Irma ang case officer ng immigration si Attorney Carolino na siyang may hawak ng mga dokumento ni Gorminder. Naging biktima ka. Kasi hindi ko alam siya na deny. Di ba? Nabiktima din lang naman. Alam mo, Di ko alam na dito yun eh. Paano nangyari yun? Di ba ikaw nag-ayos doon? Kasi nagpapakita ako. Kanino ka nagbigay? Si attorney Carolino. Nagbigay ka na 5,000 pa lang ang binibigay niya sa akin. Sino yung attorney Carolina? Siya po yung nag-i-interview ko. Empleyado na immigration? Ini-interview niya yung mga TRB. kung siyang mag-approve o Opo. Kasi kaya daw na-approve yung iba kasi hindi pumapanig sa kanya. So, ang ginawa ko, una nagbigay po ako sa kanya ng 50. Sumunod ho 30,000. Bali 80,000 po yung bigay ko sa kanya. 80. Bali 80 po. Baka naman kasi ang nangyayari, hinihinga mo lang sila ng pera, tapos papasok ka kunyari ng BID, Ay, hindi po. may kausap ka na Sir, hindi isang po. official doon, Sir, hindi tapos lalabas ka na, di ba? Kasi hindi naman ako bihasa magtrabaho ng Hindi nga, kaya nga salita mo nga yan, sinasabi mo yan. Kaya nga tatanungin din natin doon, iimbestigahan natin kung totoo yung sinasabi mo. Matandaan ako eh. Basta kayo, arestado ba dito? Arestado ka kasi Okay lang po, sir, kasi ka na. naman po. Oo. Kaya hindi, iimbestigahan ka naman, iimbestigahan natin, gagawin ng papeles. I-refer ka natin sa physical mo. Kinabukasan, hinanap ng bitag ang sinasabing case officer ng immigration na si Attorney Antonio Carolino. Ipinakita namin sa kanya ang video at dito mariing niyang itinanggi ang akusasyon ni Irma. Una gusto ko magpasalamat sa inyo dahil kinuha niyo yung side ko sa kasong yan. Lahat ng mga sinabi niyo puro kasi namalino. Walang katotohanan. Una, hindi ako humihingi ng pera sa kanya. Wala siyang hiningin ng pera sa kanya. Ano lang yan, natatandaan ko mukha niya, punta yan dito. Nag-i-inquire nga for this application. Pero maliwanag sa record namin, March 9 pa, denied na ito. Denied niya yung application na yan. Nasa record yan. Ang records niyan, wala na sa amin. Wala sa office. Kasi pag ang procedure namin, pag naka-receive kami ng application, we send notice. Gusto ko rin humingi ng sa inyo, yung film plate na yan. Para tingnan ko kung anong legal action magagawa ko sa kanya. Kasi ano naman yan kawawa rin naman kami. Wala naman ako tinatanggap sa kanya tapos ganyan ang gagawin niya. Tuturo, gagawa siya ng kalokohan tapos tuturo niya iba. Mahirap naman yung kanya. Hindi naman pwede yung basta ganun, nagagawa siya ng kalokohan, tuturo niya iba. Kaya gusto ko rin magkaroon ng copy ng film na yun para tignan ko anong legal action yung gagawa ko sa kanya. Saang mang tanggapan ng gobyerno, lokal man o national, hindi nawawala ang mga dorobong fixer. Wala silang pinipili, dayuhan man o Pilipino, pare-pareho lamang ang kanilang estilo. Hanggat marami ang tumatangkilik na mga fixer, desente man tingnan o mukhang gusgusin, patuloy sila sa kanilang panloloko. Kaya't mag-ingat, mag-ingat.